Mang Inasal. Hindi pa siya kumakain, so ipapakain ko sa kanya. Kalimutan ko to. Hindi naman parang ano siya, parang sounds like ng cinnamon something. Hello guys, good morning. Nandito na naman ako nag-i-intro sa harap ng elevator kasi aalis po ako. Dito lang naman sa neighborhood namin. Pupunta lang ako doon sa malapit sa Big Room Plus sa mga nakakapanood sa akin dyan. Doon lang ako pupunta, malapit lang doon. So, walking lang ako. Ang bango. Ang bango ng elevator. Halatang may sumakay na babae. Something kasi yung amoy is pang babae or parang bagong ligo yung sumakay. Ang bango ng amoy. Ang bango. Ang light lang ng amoy. Ang bango yun. Di pwedeng ako yun kasi yung ko, bagong ligo din naman ako, nag-dryer ako ngayon. Kasi may imimit tayo. And yung aking pabango ay siya, yung tawag dun, ginagamit siya ni Crystal Fulgar. Woody and Musk. Ayun, Woody and Musk yung pabango ko. Medyo siya, unisex. So, hindi ko pabangoin na aamoy ko sa elevator. Anyway, today is a beautiful day. Ang ganda ng weather, maaliwalas. Pero syempre, malamig. Kasi winter, di ba? Ayan ang aliwalas ng langit. Alam nyo guys, dito sa namin, dito yung apartment namin na, ayan. Tapos, ito yung playground, di ba? Kadalasan, may nakikita ko ditong matanda na nakaupo, tumatambay siya, tas nagpapaypay siya. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita, o ilang linggo na, hindi ko siya nakikita. Kumusta na kaya siya? Yung matanda kasi na yun is talaga siya. As in matanda na guys pag naglalakad siya, dahan-dahan na lang. Pero nakakalakad pa siya nung nakikita ko. Tapos may konting yumuyuko-yuko pagkakuba na. Syempre matanda na nga. And ayun nga, lagi ko siya dyan nakikita tuwing hapon, nagpapaypay or minsan gabi. Or siguro dahil winter. Pero kahit nung hindi pa winter, kahit nung autumn, hindi ko na siya nakikita eh. And alam niyo ba, one time, isang gabi pala, di ba, bumaba ako kasi may bibilhin ata ako noon. May nakita ako na sa harap nitong building, di ba yung apartment namin, tapos yung tapat niya, doon nakatira yung matanda na yon. Kasi nakikita ko siya na pumupunta doon eh. Tapos ayun, nung isang gabi, nakalimutan ko, siguro last month, may meron doong tumapat na meron doong ambulance. Oo. May ambulance. So, wag naman sana na siya yung na hospital. Kasi ang tagal ko na din siya talagang hindi nakikita eh. Alam niyo na makita ko yung ambulance na yun. Isa lang yung nasa isip ko. Papaano yung mga matatanda na nakatira lang sila mag-isa sa apartment nila, 'di ba? Yung bigla na lang, hindi mo alam, may nangyari na palang masama sa kanila. Nakakalungkot. Nakakalungkot yung ganung sitwasyon, guys. Na, 'di ba, mag-isa ka lang, may masama ka nararamdaman pero walang nag-aalaga sa iyo. Yun talaga yung nakakalungkot dito sa South Korea. And nito lang, isa sa mga ko, kasi may Bible study po ako every Tuesday, guys, sa mga hindi po nakakaalam. May Bible study po ako. At nasa Facebook lang kami. Sa Messenger, sorry. Sa Messenger lang kami nagba-Bible study kasi magkakaiba kami ng place. Isa sa mga ka-Bible study ko is meron siyang anak na Korean, 'di ba? Kasi asawa din siya ng Koreano eh. Pero hiwalay na sila. And yung ex-husband niya is namatay. Oo, biglaan lang namatay. I mean, kasi daw yung ex-husband niya, yung kapatid nun is malapit lang yung apartment doon sa apartment ng ex-husband niya. Tumatawag daw yung kuya doon sa ex-husband niya, pero hindi naman daw sinasagot. Wait lang ha.
Ayun, nag-stop lang ako magkwento kasi nga may tao yung nagko-construction. So, ito na nga, 'di ba? Yung ex-husband nung ka-Bible study ko, yung kuya nun, tumatawag dun sa ex-husband nung ka-Bible study ko. Sorry pa ulit no? Tumatawag siya, tapos sinasagot. Eh di parang 2 days na, hindi sumasagot. Eh di ba, sabi ko nga kanina, magkalapit lang ng apartment. So ginawa ng kuya, pinuntahan doon sa bahay, si ex-husband nung friend ko, nung ka-Bible ko. And ayun, pag open daw ata ng pintuan, yung ex-husband nung ka-Bible study ko is nasa lapag na. Mukhang ano siya, para siyang iniisip nila is na cardiac arrest. Oo, parang mga 2 days na atang patay, 'di ba? Kasi mag-isa lang din yung yung ex-husband nung ka-Bible study ko, mag-isa lang nakatira. And karamihan guys, ganun talaga dito sa South Korea. Maraming mga tao dito, lalo na yung matatanda, pag malalaki yung mga anak nila, kaya nang bumukod, talagang madalas mag-isa silang nakatira sa apartment or syempre, nabukod nga. Kaya nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Yun yung yun yung isa sa mga, alam mo, nakaka-worry, di ba? Kasi pag sa Pilipinas is magkakatabi lang ng bahay, yung mga magkakamag-anak, di ba? So kahit paano, kahit pag minsan sama-samang tumitira, ganyan, pag mag-isa na lang sa buhay, dito kasi wala talaga. As in, hanggat kaya nila, solo silang mamumuhay, and pag may sakit na, pag hindi na kayang lumakad, saka sila pupunta doon sa Yoyang-byongwon. Yun yung para siyang, hindi naman siya home for the aged ata, pero doon na pupunta yung mga matatandang mag-isa na lang at hindi na kayang alagaan. Kasi parang may mga nurses doon. So, ayun. Wala masyadong dumadaan dito, 'di ba? Ganito dito sa neighborhood namin, guys. Ang imimit ko pala dito ay yung kapitbahay ko na Pinay na taga Iloilo. Kasi matagal na namin plano talaga na kumain ng kamjatang. Kaso na na nakaka-cancel lang. Usapan namin is 11 a.m. and papunta doon sa kamjatang store na kinakainan namin is siguro mga 30 minutes na walking. Kaya ayan, mahaba-haba pa yung lalakarin ko. Ito yung favorite namin guys na restaurant ng kamjatang. Pero mukhang sarado sila. Hindi ko alam kung anong oras sila nag-o-open. Kadalasan kasi yung mga restaurant talaga dito, lalo na sa part na to, minsan late sila nag-o-open eh. Mga gabi kasi yung buhay na buhay dito. So, hahanap na lang kami nung kaibigan ko ng bagong kakainan. Ayun yung CGV. Kasi dito din malapit yung Daiso. So, ito yung parang dito. Itong lugar na to yung parang pinaka-main ng namin, town. Dami mga kainan dito. Lalo na yung building na to, pwede kayong umakyat dyan. May iba din pwedeng kainan. Tapos dito din, ayan o, yung building na yan. May mga ibang kainan din. So, hindi talaga kayo magugutom. Or hindi nyo kailangan pumunta sa ibang lugar para kumain. Or maghanap ng restaurant. Itong restaurant na to, ang cute nito pag gabi. Kasi di ba umiilaw-ilaw, iba lang yung feeling. Para siyang nakaka-emo, charot. Parang ang sarap kumain dyan. Pero hindi pa ako nakaka-try. Parang siya samgyeopsal ba to? Or inuman? Okay, yeah. Pork siya. Tapos, meron silang libreng pa-parking lot. 1 hour lang. Ang cute dyan. Lalo na pag may ilaw, ang cute. Pauwi na ako guys at napakadami kong dala. Ayan, bigay niya sa akin ng aking friend na taga dito, malapit din sa amin. Yung apartment complex nila is malapit lang din sa apartment namin. So lang ako.
shortcut. Siya yung minute ko kanina, di ba sabi ko yung taga Iloilo kong kapitbahay. Sabay kami nag-lunch, nagkape din kami. Nilibre niya ako. Thank you so much. Nilibre na ako. Tapos may mga ano pa, may mga pinadala pa siya sa akin na orange. Tapos may okra, may suka, may mga inasal. Grabe, thank you so much po. At hinihingal ako. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga binigay niya sa akin. Pauwi na ako ng bahay. Kasi may turo din siya. So 11 AM kami nagkita. Then ngayon is almost 3 PM na. May turo siya mamayang 5 PM. Diba ito yung apartment complex ng kakilala ko. Tapos ayun sa amin. Ayan o. Yung may white and brown. Diyan kami. Kaya malapit lang kahit paano. Pero nakakahingal pa din ha. Yan. Dito ako naghuhula hoop dati. Yan. Ngayon hindi na ako naghuhula hoop. Sexy na ako. Charot. Tapos ayun. Doon ito. Yung doon banda. Doon ako kanina naglakad. Ito yung gagawin. Ayan yung may nakaharang na white. Yan yung gagawing school. May pusa ako naririnig ah. Walang tao, 'di ba? Ayan, pwede dito mag-badminton. Diyan banda. Saan kaya yung pusa? Ay, ayun. Ano kaya masakit sa kanya? Nasa taas siya. Yun siya. Meow! Meow, meow, meow! Meow! Meow, meow, meow! Ago! Weyo! Meow, meow! Oh, bigo pa? Bigo pa? Bigo pa yo? Ay, guya. Gutom ata. Bye-bye! 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 Ay, susunod sa akin. Bawal ka sumunod sa akin. Bye-bye! Bye-bye! Yung mga pusa naman na ganyan, may mga nagpapakain yan dyan. May mga naglalagay ng cat food and water. Ay, baka gutom siya. Wala atang, wala pa atang nagbibigay ng food. Pero pag di ba ngayon umiiyak siya, may may magbibigay ng food dyan. Tsaka water. Kawawa din talaga yung mga ligaw na pusa dito. Lalo na pag winter. Kaso no choice ka naman kasi hindi mo sila pwede basta-bastang kukunin. Kasi hindi basta-basta mag-alaga ka ng pusa dito. Hindi ka guys sa Pilipinas, di ba? Mag-alaga ka, ganyan. Eh dito kasi, syempre kailangan mo yan silang lalo na kung lalaki or babae something, di ba ipapakapon mo para hindi sila parang maghahanap kasi monthly din para nagkakaroon ng menstruation yung babae, di ba? Na pusa. So, pag kailangan lalandi yan, pag hindi yan nakakahanap ng kalandi, maingay. Miyaw ng miyaw yan. So, kailangan talaga ipakapon mo sila or dalhin sa sa vet clinic. So, hindi ganun ka dali. Eh, ang mahal-mahal ng gastusin. Tapos, syempre, pag nagkasakit, yung food nila, tapos kung gagala ka or magta-travel kayo, hindi naman pwedeng bastang iiwan mo lang, 'di ba? Kailangan may mag-aalaga pa din. Annyeonghaseyo. Nakasalubong ko yung guard dito sa amin. Kasi ito sa namin, sa apartment complex namin.
Kahit na paano may guard. May mga guard din dito. So nakasalubong ko. Natawa lang din siya. Lapit na ako sa bahay. Hey guys, nandito na ako sa bahay at nilagay ko na pala sa freezer yung binigay sa akin ng kaibigan ko na, ayan, ano to, okra. Binigyan niya ako nito. Tapos, binigyan din niya ako nito kanyang, in-order niya to na, ang tawag dito, chicharon. Binigyan niya ako. So, kailangan kong bumili ng munggo. Tapos, binigyan din niya ako ng kalamansi and siling labuyo. Binili daw niya to sa Pinoy Store. And, sakto talaga, nung pagpunta namin, nung magkita kami ngayon, dumating din yung mga, in-order niya galing Pilipinas. Ito, galing to Pilipinas, yung chicharon. Ito, galing to Pilipinas, chicharon. Kakarating lang din niya kanina. Tapos, ito din, mang inasal. In-order din niya. Medyo malamig siya, syempre, para hindi siya masira. In-order din niya to at dumating kanina, kaya nabigyan niya ako. Tapos, gumawa siya ng suka. Ayan, gumawa siya ng suka. Binigyan din niya ako. Natikman ko na to kanina kasi kumain din kami ng ng chicharon. Natikman ko ang sarap, ang anghang talaga, ang lasa mo yung anghang ng labuyo at saka yung sarap na suka. Talagang mapapahigop ka. Tapos binigyan din niya ako nito. Anong tawag dito? Nakalimutan ko tawag dito Basta nakalimutan ko tawag dito, pero masarap siya. Ayan. Nasa dulo ng ng dila ko, hindi ko mabanggit. Tapos binigyan din niya ako ilang peraso ng orange from Jeju Island. Thank you. Nakalimutan ko to. Hindi naman parang siya, parang sounds like ng cinnamon something. Tatanong ka, Mr. Dax. Yabo, what is the name of this? Igo? English? Persimmon. Persimmon. Kaya di ba sabi ko sa inyo, sounds like siya ng cinnamon kasi persimmon. Oo, persimmon siya. Yung nasa utak ko, cinnamon, persimmon pala. Ayan, binigyan niya ako. Napakadami niya binigay sa akin. Thank you so much, Sisi. Maraming salamat. And anyway, si Mr. Dax ay talagang favorite niya si Mang Inasal. Hindi pa siya kumakain, so ipapakain ko sa kanya. Kompleto din po yan mga sis. Ayan may chicken oil. Tapos, may toyo din. Ayan, may toyo din na binigay sa akin. Ibinigay sa akin ng kaibigan ko yung Mang Inasal oil kasi hindi siya masyado nag-o-oil. So, kami nilang daw bahala. So, ayun. Ayun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa vlog ko na to. Maraming salamat. And malapit na yung Pasko. Kaya happy holiday guys. Thank you. Bye-bye.